Sa ating huling pag-aaral mga kapatid in the Gospel of John, natutunan po natin kung bakit po hindi magawa ng mga tao sumampalataya kay Jesus. And we have come to learn that in their natural state, nang ibig sabihin kapag ang tao po ay hindi nabubuksan, hindi pa naborn again, or hindi po nababago ang kanilang buhay, wala sa kanilang puso't isipan na magkaroon ng nais na isuko ang kanilang buong pagkatao sa Diyos. Nang ibig sabihin, the reason why people do not want to surrender their lives to Christ is because by nature they do not have the ability whatsoever to love Jesus, to choose Jesus, or to repent of their sins to Christ. At dahil po dito, nabanggit ng ating Panginoon na sa kabila po ng mga himala na kanyang ipinakita sa mga ito at sa mga katuruan na napakaklaro at napakalinaw na imposible na hindi maunawaan ng mga tao sapagkat siya ang pinakamahusay na tagapagturo ng Biblia. And yet kitang-kita ho natin that the reason why ayaw nila tanggapin si Jesus is because walang makakalapit sa akin maliban kung siya'y papalapitin ng Ama na nagsugo sa akin. Nang ibig sabihin, hanggat hindi binubuksan ng Diyos ang puso't isipan ng isang tao, hindi nila ibibigay ang kanilang puso kay Kristo, hindi sila magsisisi sa kanilang mga kasalanan, at hindi sila lalapit sa Diyos upang sila po ay maligtas. Subalit sa mga tao naman na nilapit ni Kristo sa kanyang sarili, sa tulong po ng Ama, ito po ang magiging resulta. Ayon po in verse 45, ay sa isinulat ng mga propeta, tuturuan silang lahat ng Diyos. Kaya ang lahat ng nakikinig at natututo sa Ama ay lalapit sa akin. Nang ibig sabihin, ang lahat ng tao na binigyan ng pangunawa to accept the gospel, to understand the gospel, to understand kung gaano po sila kasama, and to understand kung gaano kahalaga na tanggapin po nila si Kristo, yan ang mga bagay na ipapaalam ng Ama sa mga tao. Nang ibig sabihin, the reason why you have accepted Christ, the reason why you have come to know Christ, the reason why you are here today, this afternoon, nakikinig na may gutom at uhaw na makilala ang Diyos, is because mismo ang Diyos Ama ang nagbukas ng ating puso't isipan. Hindi po tayo dumadalo dito dahil mababait ang mga tao. Hindi dahil tayo po ay komportable sa mga tao dito in the church. Hindi dahil may nakakain ho tayo within the church, kundi tayo po ay nandito ngayon because inudyukan tayo ng Diyos Ama na matutunan, makilala kung sino si Jesus. And this is not of our own doing, but it is the perfect will of God kung bakit po may natutunan at kung bakit po tayo nakikinig ngayon sa salita po ng Diyos. Subalit pagdating po dito in verse 46, may mga taon maaari na iniisip po nila that just because I have come to understand who Christ is, and I have come to understand my sinful state, and I have come to understand who God is, nangangahulugan, nakita ko na ang Diyos. Pero sabi mismo na ating Panginoon, hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Ako lang na nagmula sa Diyos Ama ang nakakita sa Kanya. In English, no one has seen the Father except the one who is from God. Only He has seen the Father. Ano hong ibig sabihin po nun? Bakit po niya kailangan sabihin right after He says, ang lahat na nakarinig at lahat ng natuto sa Ama ay hindi nangangahulugan nakita nila ang Diyos? What does that mean? It simply means just because you have learned about the gospel and just because you have heard about Christ does not mean na ang relasyon mo sa Diyos ay kagaya ni Kristo. Dahil para po sa mga Hudyo, habang binabasa po nila ang kautusan, akala na po nila, kilala na nila ang Diyos. Akala po nila, may relasyon po sila ng tama sa Diyos.
Kapag sinubukan po nila na sundin ang 10 utos, sa kanilang pagkakaunawa, malapit na sila sa Diyos. Sa kanilang pagbibigay ng mga handog, mga alay, ng mga tupa, kordero, kambing, etc., akala na po nila, kilala na nila ang Diyos. Pero ayon po sa ating mga napag-aralan so far, kahit po sa isang tao na mahilig magbasa ng Biblia, pero kung hindi rin niya tatanggapin si Kristo, hindi pa niya nakikilala ang Diyos. Na kahit po simba ng simba ang isang tao, at kahit manalangin po siya ng 3 beses sa isang araw, hindi po ito nangangahulugan, kilala po niya ang Diyos. Pero ang katanungan po dito ay ito, ano po ba ang layunin ng Diyos kung bakit ibinibigay niya po sa atin ang tamang aral? Ano po ba ang layunin ng Diyos kung bakit po tayo tinuturuan tungkol sa Ebanghelyo? Hindi lamang para mapuno ang ating mga utak ng impormasyon. Hindi lamang para makinig ho tayo, pumasok dito sa isang tenga, pero lalabas po sa kabila. Ang pinakapunong dulo kung bakit po tayo inaaralan at tinuturuan ng Diyos tungkol kay Kristo upang tanggapin ho natin kung sino si Jesus bilang tagapagligtas. Sapagkat walang taong makakalapit sa Diyos Ama hanggat hindi po nila tinatanggap si Jesus. At walang taong makakalapit kay Kristo hanggat hindi siya inilalapit ng Ama. Kaya ang kagandahan po nitong araw na ito, mga kapatid, ay ito. Ito po ang hinahatid nung sabihin po ng ating Panginoon, wala pang nakakita sa Ama. Sa ating mundo, lalo na po sa mga iba't ibang mga reliyon, ang ginagawa po ng mga tao, gumagawa at bumilikha po sila ng kanilang sariling Diyos-Diyosan na gawa po sa kahoy, gawa po sa bato, gawa po sa pilak at ginto, at pagkatapos po nila gawin ang imaheng ito, itong statue, itong Diyos-Diyosan, sasambahin po nila. At sinasabi nila, malapit ako sa Diyos. Nakita ko na ang Diyos dahil ito ang Diyos na aming sinasamba. Niluluhuran po nila ang mga statues na ito. Nananalangin sila sa mga santo ninyo na gawa lamang ng mga tao. At hindi lang po yan, ibinabenta pa sa labas. Kung tayo po ay pupunta sa Garden City, may specific na tindahan po doon kapag pinasukan po ninyo, may mga different sizes ang mga rebultong ito. And for each size, may different prices din. The bigger it is, mas mahal. At yan ang sinasabi nila, yan ang aking Diyos. Pero sabi ng Biblia, walang nakakita sa Diyos. Pangalawa, ang Diyos ay hindi binibili. Tayo ang binili ng Diyos. Ang Diyos ay hindi binubuhat. Tayo ang binubuhat ng Diyos. Hindi tayo ang lumilikha sa Diyos. Ang Diyos ang lumikha sa atin. Pero bakit nagagawa ng mga tao yung mga bagay na yan? At ang sagot po dito, mga kapatid, kabulagan. Hanggat hindi binubuksan ng Diyos ang ating puso at isipan, kagaya po na nabanggit ko po sa inyo kanina, yan at yan din ang ating gagawin dahil na rin po sa bunga ng kabulagan. Kaya totoo ang sinasabi ng Biblia, magsalita ka na magsalita sa mga rebultong yan, hindi sila magsasalita, hindi sila kikibo. May mga mata sila pero hindi nakakakita. May mga ilong pero hindi nakakaamoy. May mga bibig pero hindi nakapagsasalita. Ganyan din ang mga tao na nagtitiwala sa kanila. Kaya makikita po natin sa panahon po nila Moises, kapag kayo'y pumasok sa Jericho, kapag kayo'y pumasok sa pangakong lupain or the promised land, huwag niyo sasambahin ang mga rebulto na yan. Huwag mo sasambahin ang mga Diyos-Diyosa na yan, kundi sunugin mo, basagin mo. Dahil yan ang magpapalayo sa inyo sa tunay na Diyos. Pero sinabi ng ating Panginoon, walang nakakita sa Ama. Ako lang na nagmula sa Diyos Ama ang nakakita sa Kanya. Nang ibig sabihin, nais mo ba kung makilala kung sino ang Diyos?
Kilalanin mo si Kristo. Nais mo ba malaman ang karakter ng Diyos? Tignan mo si Kristo. Nais mo malaman ang doktrina ng Diyos? Tignan mo yung tinuturo ni Kristo. Nais mo malaman ang pagmamahal ng Diyos para sa mga makasalanan? Tignan mo si Kristo. Nais mo malaman kung paano magalit ang Diyos? Tignan mo si Kristo. Dahil si Kristo ang larawan ng hindi nakikitang Diyos. Kaya hindi natin pwede sabihin ang Diyos ng lumang tipan ay napakahigpit at ang Diyos ng bagong tipan ay mapagmahal. Hindi ho. Iisa lamang po ang kanilang karakter. Bagamat sila po ay iisang tunay na Diyos na ipinahayag sa pamagitan ng tatlong persona. Pero ang kanilang karakter, pag-uugali, layunin, pag-iisip ay iisa lamang. Kaya nung tinanong po siya ng kanyang alagad, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Diyos Ama. Sinabi ni Jesus, Alagad, have you not already known who I am? Kapag nakita mo na ako, nakita mo na rin ang Ama. Now that you have seen me, you have also seen the Father. Now, why does Jesus have to say na siya po ay nagbula sa Diyos Ama at siya lang ang nakakita sa Diyos Ama? Dahil mga kapatid, kung tatanggapin po natin na si Jesus ay hindi lamang tao, kundi siya ay Diyos na nakatawang tao. At siya ang ikalawang persona ng banal na Trinidad. At bago pa man likhain ang mundo, nandyan na ho si Kristo. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay. He is the second person of the Trinity. He is the wisdom of God. At kung tatanggapin po natin na siya ay hindi lamang propeta, hindi lamang guro, hindi lamang isang lingkod ng Diyos, kundi siya mismo ay Diyos na nagkatawang tao, then that means tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero kung hindi tatanggapin ng tao na si Kristo po ay Diyos na nagbula sa langit, na siya po ang ikalawang persona ng banal na Trinidad, at siya po ay Diyos na nagkatawang tao, kung hindi tatanggapin ng sino man ang mga katotohanan na yan, hindi siya maliligtas. Bakit po hindi siya maliligtas? Dahil kung hindi mo tatanggapin na ito lamang ang paraan ng Ama upang mapatawad ang ating mga kasalanan, at kung hindi mo tatanggapin na ito ang may likha sa atin, then walang saysay ang ating performance. Kailangan tanggapin si Kristo na siya'y nagbula sa Diyos, na siya'y kapiling ng Diyos bago pa man likhain ang mundo. Kaya tignan niyo po yung nakalagay dito sa Juan 1, talatang 18. In John chapter 1, beginning at verse 18, tignan niyo po yung nakalagay dito in John 1 verse 18, patungkol sa sinabi po niya kanina. Sabi po ng Biblia in John 1 verse 18, wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang buktong na anak na Diyos din nga at kapiling ng Ama. No one has ever seen God, but the one and only Son, who is Himself God and is in closest relationship with the Father, has made Him known. So kaya pala kailangan tanggapin si Kristo na siya po ay nagbula sa langit, because kung si Kristo po ay Diyos na kapiling ang Ama, siya lang ang makapagbibigay po sa atin ng tiyak na impormasyon at katotohanan kung sino talaga ang Diyos. Dahil maraming tao nagtuturo tungkol sa Diyos. May mga nagtuturo kapag lagi ka nagbibigay ng ikapo sa church, matutuwa ang Diyos sa inyo. May mga nagtuturo naman, basta maging mabait ka lang sa kapwa mo, tatanggapin ka ng Diyos at papasok ka sa langit. May mga nagtuturo naman, kahit hindi ka na magsisi, tatanggapin ka pa rin ng Diyos. Iba't iba ang aral tungkol sa Diyos. Meron naman kapag mas matimbang ang kabutihan mo kaysa sa iyong kasamaan, iwa-welcome ka ng Diyos sa kanyang kaharian.
Pero kung hindi lang si Kristo ang magtuturo tungkol sa Diyos, hindi natin matututunan kung sino talaga ang Diyos at ang kanyang mga nais. Kaya ang sabi ng Biblia, siya ang kapiling ng Ama. Alam niya ang tinig ng Ama. Alam niya ang boses ng Ama. Alam niya ang doktrina ng Ama. Dahil siya ay Diyos na kapiling ang Ama. Hindi magagawa ni Brother Joshua na sabihin, alam na alam ko kung sino ang Diyos. Alam na alam ko ang lahat ng kanyang layunin, lahat ng kanyang hiwaga, lahat ng kalooban ng Diyos. Alam na alam ko. Hindi ko masasabi yun. Dahil hindi ko kagaya si Kristo. Hindi ko nakapiling ang Ama kagaya ni Kristo. Kaya hindi natin pwedeng itaas si Maria. Hindi natin pwedeng itaas ang mga anghel o yung mga santo dahil hindi nila kagaya si Kristo. Ang mga anghel ay nilikha lamang ng Diyos. Si Maria ay nilikha lamang ng Diyos. Pero si Kristo kahit kailan hindi siya nilikha ni numan. Siya ang may likha sa lahat ng bagay. Kaya siya lamang ang makapagsasabi, walang nakakita sa Diyos Ama, maliban sa anak na nanggaling sa langit. Sino ho ang mas paniniwalaan po natin pagdating po sa sources? Sa pag-aaral po ng research, may tinatawag po na secondary sources and primary source. Halimbawa, kung ako po ay gagawa ng autobiography tungkol sa aking ama, at nais ko po malaman kung ano po talaga ang naging kwento ng kanyang buhay, hindi ko kakausapin ang isang tao na alam lamang po niya ang pangalan ng aking ama, pero hindi niya alam ang buong buhay ng aking ama. Kagaya nito, bibili ako ng libro tungkol sa aking ama, pero ang nag-akda ho nito ay hindi naman malapit sa aking ama. Hindi naman ka-close ng aking ama. That's a secondary source. A primary source would be, bibili ako ng autobiography tungkol sa aking ama kung ang may akda nito is either kamag-anak niya, anak niya, o asawa niya. Bakit? Kilala nila kung sino ang aking ama. That is a primary source. A primary source is someone that knows the facts, who has always been there from the very beginning. At yung primary source po ng Biblia tungkol sa Diyos is not Moses, is not Paul, but Jesus. But everything else from the Holy Spirit, He gives to these men. Pero ang pinaka-primary source ay walang iba kundi si Kristo. Hindi si Felix Malano, hindi po si Apollo Quiboloy, kundi si Kristo. He is the primary source. So if you want to know who God is, you look at the Bible. You don't look at the pastor, you don't look at the priest, you don't look at the church, you look at the Word of God. Dito ho natin makikita kung sino ang Diyos. Ang Diyos ay hukom, pero ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig, pero ang Diyos ay matuwid. Lahat po yan ay nakasaad sa Biblia. Because Christ has revealed the truth of who God is. Kaya pagdating po sa 47, if you turn back with me in John chapter 6, beginning at verse 47, tignan niyo po ang nakalagay ho dito. John 6, verse 47. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ano ho ang ibig sabihin ng salitang sumampalataya? What does it mean to believe? Well, in the Bible, there are two types of belief na binabanggit. There is the intellectual side, na talagang tinatanggap mo that this is a fact. Pero hanggang dun lang. But there's also a belief in the Bible na hindi mo lang tinatanggap that something exists, na hindi mo lang tinatanggap that this is true, kundi tinatanggap mo sa iyong buong pagkatao at ito po ay nagre-resulta sa paglilingkod sa Diyos. Ang mga demonyo ay naniniwala na may Diyos. Pero ang problema,
ayaw po nila magsisi at maglingkod sa Diyos. Marami tao maaari na pumapasok sa simbahan, naniniwala na may Diyos. Pero kapag binubuksan na ng Panginoon ang katotohanan sa kanilang mga tenga, at sila po ay nasasagi, nasasaktan, tinatamaan, tinutuwid, biglang lalayo na yan. Dahil ang kanilang pananampalataya hanggang dito lang, hindi dito. Pero ang sabi ng Biblia, ang sino mang sumasampalataya sa akin, nang ibig sabihin, tatanggapin mo na ako ay Diyos. Tatanggapin mo na ako ang tagapagligtas. Tatanggapin mo na ako lamang ang daan patungo po sa Ama. Siya'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Now, there is a question to this. Pastor, ano po bang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan? Kasi, kung tinanggap ko naman si Kristo, bakit pa rin namamatay ang mga Kristiyano? Kapag sinabi buhay na walang hanggan, that means you live forever. Life eternal yun eh. Pero ang ibig sabihin po ng Biblia, ng buhay na walang hanggan ay ito. There's a physical side and there's a spiritual aspect to salvation. The physical aspect is this. Totoo, mamamatay at mamamatay ang tao dahil sa ating mga kasalanan. Pero kung ikaw ay na kay Kristo, hindi ka mananatiling patay forever dahil pagbalik ni Jesus dito, bubuhayin po niya ang ating mga katawan. Bahagi po yon sa eternal life. Pero the other side of eternal life ay patungkol po sa ating spiritual. Nang ibig sabihin, kapag tinanggap mo si Kristo, kahit ano ang mangyari ho sa atin, mamatay ka man nitong second na ito, kapiling mo na ang Diyos forever. Marami po tayo hinahangad po sa buhay, mga kapatid. Kagaya po ng mga minamahal po natin sa buhay na maari pumanaw na. May mga ilan na nagsasabi, nais kong makasama si nanay muli. Nais kong makasama si kuya muli. Nais kong makasama ang aking asawa muli na pumanaw na. At bagamat yan po ay isang mabuting hangarin, pero ituturo sa atin ng Biblia na ang pinakahigit na persona na nais mong makapiling ay hindi yung mga taong pumanaw na, kundi si Jesus. Bakit si Jesus? Dahil siya ang nagtubos ng ating mga kasalanan. Hindi si kuya, hindi si ate, hindi si nanay, hindi si tatay ang naipako sa krus ng Kalbaryo, kundi si Jesus. At kaya ho tayo naghihirap po ngayon pagdating sa mga digmaan sa spiritual dahil nais ni Satanas na hindi mo makapiling si Jesus. Kaya sa lahat ng mga maling pag-iisip na naiisip po natin, yung mga bulong na bumubulong sa atin, huwag ka na magpatuloy. Kung mahal ka talaga ng Diyos, bakit ka naghihirap? Yung mga bulong na yan, mga kapatid, ay gawa ng kaaway upang mahadlangan ang iyong journey upang makasama mo si Kristo. Dahil ang nais po ni Satanas ay ito, tuwing binubulungan ka ni Satanas, ang nais po niya is that you would give up. Life is so hard. I might as well kill myself. Give up. But if you're in Christ, magpatuloy ka lang, kapatid. Lumaban ka in faith. Fight the good fight of faith. Huwag kang susuko. Because pansamantala lamang po ang labanan na ito. And once makapiling mo na si Kristo, yung buhay na walang hanggan na kanyang ipinapangako, wala ng Satanas, wala ng tukso, wala ng kabatayan. Hanggang dito lang sa mundo, tutuksuin ka ni Satanas, pero once na nakasama mo na ang Panginoon, wala na manunukso sa atin doon. Yun ang hinahangad ng mga Kristiyano. Kaya habang lumalalim ka sa pananampalataya, yung mga nais mo na iiba na. Dati, nais ko makarating dito. Pero habang nakikilala mo ang Panginoon, nawawala na yung nais na yun. At yung nais mo na babago at nagiging ganito na, nais ko na makasama si Kristo.
Lord, kunin mo na ako. Sabik na makita kita, makapiling kita. Hindi yung kagaya ng mundo. Sabik na ako mag-retire. Sabik na ako magkaroon ng pensyon. Sabik na ako magkaroon ng senior discount sa McDonald's. Iba-iba ang hangarin ng mga tao. Pero sa mga Kristiyano, iba yun sa atin. Hindi pa natin mabayaran ng bahay, it's okay. Ang inabangan ko naman dito ang Panginoon. Hindi ko mamatapos bayaran ng kotse, it's okay. Inihintay ko ang pagbabalik ni Kristo. Hindi mamatapos ang arthritis na nararamdaman ko. Pero ang hinihintay ko ang pagbabalik ni Kristo. Yun ang hinahangad ng mga tunay na Kristiyano. Makasama si Jesus. Aanin mo ang mundong ito na bulok at itinuring basura ng Diyos kung wala ka rin Kristo sa buhay. Kahit ang mga taong mapera, mayaman, wala pa rin sila kapayapaan. Bakit? Dahil hindi pera ang magbibigay ho sa atin ng contentment. Hindi pera ang magbibigay po sa atin ng kasiyahan, kundi si Kristo. Ayon po sa 1 Timoteo 6, marami na mga tao na hulog po sa kapahamakan dahil sa pagmamahal sa pera. Ang pera ay hindi masama, pero kapag minahal mo ito, ginos mo ito, inibig mo ito, sinamba ito, makikita mo, punong-puno ng kalungkutan ang buhay mo. Meron isang basketballista, yung pangalan po niya was DeMar DeRozan. Sabi po niya, nung siya po ay nasa Toronto Raptors pa noon, sabi ho niya, akala ng mga tao na porket milyonaryo ka, masaya na ang buhay mo. Bakit niya nasabi yun? Dahil sa ating kaluluwa, ang pwede lang magbigay ng tunay na kapahingaan, kasiyahan at kapayapaan ay hindi yung mga bagay na nandito sa mundo na nabubulok at nawawala, kundi merong tinapay na ibinigay ang Diyos Ama na kahit kailan hindi mapapanis o masisira. At yung tinapay na yan ay walang iba kundi si Jesus. Kaya tignan niyo po yung sinabi po niya dito sa talatang 49, verse 49. Kumain ng mana, which is bread, ang mga ninuno ninyo noong nasa ilang pa sila, ngunit namatay din silang lahat. Alam niyo ho, ang tinutukoy po dito mga kapatid is yung eksena na naganap po in Exodus chapter 16. And in your own time, when you read Exodus chapter 16, ang mga Israelita po walang ginawa ho yung mga yan kundi magreklamo, magreklamo, magreklamo. Sinabi nila, mas maigi na lang na pinakain kami sa Egypt. Sana doon na lang kami. So ano ginawa ng Diyos? Kayo mahilig kayong magreklamo. Here, nagpaulan po siya ng tinapay mula sa langit. Pero may kondisyon. Kailangan, on a specific hour, on a specific day, kailangan tipunin ninyo ang mga nakuha ninyo na mga tinapay dahil kung hindi, matutunaw at mabubulok yung tinapay na yan. Pero pinakain pa rin sila ng Diyos ng tinapay, pero ang naging resulta, namatay pa rin sila. Dahil yung tinapay po na yon was never meant to be for eternity. It was only a temporal fix. Pero meron po siyang nilalarawan. In the Old Testament, that bread signified a greater bread na kahit kailan hindi masisira, hindi mapapanis, at kapag kinain mo, hindi ka mamamatay. Pero sino kaya ho yun? Bukod pa ho dito, ayon po sa mga Hudyo pala, according to rabbinical and Jewish interpretation, may tinatawag wisdom literature at may tinatawag midrashic literature. Kapag sinabi midrashic literature, ito po yung mga naging komentaryo ng mga Hudyo tungkol sa mga iba't ibang aklat ng Biblia. At ang paniniwala po nila is that yung mana na umulan po mula sa langit, ang nilalarawan pala po niyan ay yung kautusan ni Moises.
Yung palang paniniwala ng mga Hudyo ayon po sa mga tradisyon, that yung umuulan po na mana o tinapay mula sa langit, it represented the law of Moses. Now, if that be the case, ano po ba ang idinulot ng kautusan ni Moises? Buhay o kamatayan? And it goes to show na kung yung tinapay na yun para sa kanila ay naglalarawan ng kautusan, it is no wonder why they died. Dahil ang hinihingi po ng kautusan ni Moises, you must obey all these laws perfectly because if you don't, you die. Kaya walang makapagsasabi sa atin, my good works is enough to get me into heaven. No. If you want to get to heaven, you need to be perfect. Pero here's the problem. Wala ni isa sa atin ay perpekto. Sa gayon, nung sinabi ni Kristo, ako ang tinapay na nagbibigay buhay, kung totoo nga ito ang naging interpretation ng mga Hudyo, nais ipakita ni Kristo kung para sa inyo ang tinapay na yan ay naglalarawan ng kautusan ni Moises, tignan mo ako. Ako mismo ang tumupad ng lahat ng kautusan ni Moises. At kung ikaw ay sasampalataya sa akin at hindi sa kautusan, hindi sa iyong sariling gawa, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi po dito in verse 50, pero narito ang tinapay, na mula sa langit, at hindi na mamamatay ang sino mang kumain nito. Ako ang tinapay na mula sa langit. So inilinaw na ni Kristo, I am that bread. I am the better bread. I am the true bread. Not the ones that your ancestors ate. Ako ang tunay na tinapay. At sabi pa ho niya, mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. Sapagkat ibibigay kong tinapay para magkaroon ng buhay na walang hanggan, ang mga tao sa mundo ay walang iba kundi ang aking katawan. Now in English, I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world. Now, there are three things na matututunan po natin sa talatang 51. Eat, flesh, world. Laman o kumain, laman at mundo. Ano pong ibig sabihin ng salitang ang sino mang kakain ng tinapay na ito? What does that mean? Well, it is a metaphor. Kapag sinabi po metaphor, hindi po siya isang statement na dapat i-interpret bilang literal. Hindi cannibalism ang pinopromote ni Kristo dito. Nung sabihin po ng Biblia, he that eats my flesh, eats this bread, is a metaphor of saying, kung tatanggapin mo ako at sasampalataya ka sa akin, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yun ang ibig sabihin po nun. Pangalawa, anong ibig sabihin po ni Kristo? My flesh. In the Gospel of John, hinalintulad po ni Kristo ang kanyang laman to several things. Halimbawa, in John 1, siya yung salita na nagkatawan tao. He is by flesh that word. Siya ang salita ng Diyos na nagkatawan tao. Then in John 2, sabi po niya, gibain mo ang templong ito at pagkatapos ng 3 araw, I will raise it up again. So hinalintulad po niya ang kanyang katawan, ang kanyang laman sa isang templo na kapag giniba, itatayo muli. But then nagdagdag na naman ang ating Panginoon. He is not only the Word, He is not only the temple, pero ang tinapay na tinutukoy po niya ay ang kanyang sariling laman. What does that mean? When Jesus says, the bread I give you is my flesh,
He's not saying, sige, kagatin mo ito, sige, kunin mo ito, yan, kainin mo. No. When He says, my flesh is the bread of life, ang ibig sabihin po nito mga kapatid, kapag siya'y naipako sa krus ng Kalbaryo, yun ang magiging paraan ng Diyos upang tayo'y maligtas. Now this is actually going to ask even more questions. Bakit kailangan magkatawan tao ang Diyos? Kasi sa Biblia, ang Diyos ay Espiritu. Kapag ikaw ay Espiritu, wala kang ilong, wala kang mata, wala kang bibig, wala kang kamay, kagaya po ng tao, kasi Espiritu ka eh. Disembodied. Walang katawan. Si Kristo mismo ang nagsabi, sa kanyang mga alagad, sa kanyang muling pagkabuhay, nung siya po ay pumasok doon sa dingding, He came out of the wall, sabi ng mga tao, multo! Pero ang sinabi ni Jesus, a spirit does not have flesh and blood as what you see me have. So, dahil po ang Diyos ay Espiritu, bakit kailangan magkatawan tao? When you look at the story of the Bible, ang unang nagkasala na tao ay si Adan. At inutos po ng Diyos kay Adan, lahat ng inuutos ko sa inyo dapat mong gawin at wag mong kakainin ang punong kahoy na nagbibigay ng wisdom of good and evil. Sapagkat kapag kinain mo yan, mamamatay ka. Nang ibig sabihin, ang kabayaran pala kapag tayo nagkakasala sa Diyos ay kamatayan. And in the narrative of the Bible, tuwing nagkakasala ang mga tao, lagi silang namamatay. Ngayon, dahil ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan, upang mabayaran ang kasalanan natin, temporarily, ang ginawa po ng Diyos ay mag-alay ka ng mga hayop. So ngayon, nag-aalay ang mga tao ng hayop. Kordero, kambing. Hinahandog po nila yon. Kasi kung ihahandog po nila ang kanilang sarili, hindi mababayaran ang kanilang mga kasalanan dahil makasalanan sila eh. So ang temporary solusyon, mga hayop. Ngayon, ang pipiliin mo ng mga hayop, kailangan walang dungis, walang sakit, walang defect, perpekto dapat. So mula po sa panahon ni Moises, maging sa mga hari, yan ang ginagawa ng mga tao. Maging si Haring Solomon, milyon at milyon na mga hayop ang iniaalay para sa Diyos upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Kaya lang may problema. Tuwing taon, kada taon, may tinatawag po yung araw ng pagbabayad sala. The Day of Atonement. At yung Day of Atonement po na yan, ang ginagawa po nito every year is, papasok po ang namamahalang pare upang ibigay ang alay po niya sa Diyos, upang ang lahat ng mamamayan ng Diyos ay mapatawad for that whole year. But the problem is, mga kapatid, kada taon na sila po ay naghahandog, kada taon na sila po ay nag-aalay, hindi natatanggal ang guilt sa kanilang konsensya. Nandun pa rin. Na kahit na mag-alay sila ng ilang libong mga hayop, hindi naalis ang guilt sa kanilang mga konsensya. Bakit po? Dahil ang permanentong solusyon ng Diyos upang magtanggal ng guilt sa ating konsensya ay hindi mga hayop, kundi isang perpektong alay. Ngayon, nung dumating si Jesus, kailangan po niya magkatawan tao. And notice how, nung nagbuntis si Maria, hindi po siya sinipingan ni Jose. Bakit po? Dahil kung sisipingan po ni Jose si Maria, madudungisan ang kalikasan ni Jesus. Kaya sabi ng Biblia, nung isinugo ng Diyos si Gabriel, sinabi ni Gabriel kay Maria, magbubuntis ka, pero ang pagbubuntis mo, manggagaling sa banal na Espiritu.
Dahil nung magkatawang tao si Kristo, kailan walang halong dungis, walang halong kasalanan ang makita sa Kanya. Kailangan maging perpekto po si Jesus. At nung dumating na si Jesus, siya mismo ang nagsabi, ang bawat jot and tittle of the law ay tutuparin ko. At nung tinupad po ni Kristo ang bawat utos ng Diyos, ang sabi ng Biblia, habang siya'y nakapako sa krus, He looked towards heaven and He says, it is finished. Sa original tetelestai, tapos na, kumpleto na. Kaya nung siya ay inilibing in that tomb, the reason why Jesus was raised from the dead, ito po ay nagpapahiwatig, tinanggap ng Diyos ang kanyang alay sa krus ng Kalbaryo. Kaya ng katawan tao si Jesus. This is why He says, I am the bread of life, and if you accept me, my flesh, my crucifixion at the cross, ang magbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. Hindi po niya sinabi, umaten ka lamang sa church. Hindi po niya sinabi, manalangin ka na 3 beses. Hindi niya sinabi, maging mabuti ka lang sa kapwa mo. He says, anyone who eats of me, accepts me, believes in me, alone, ay maliligtas. So, ang ibig niyo po ba sabihin, Pastor, na kahit na nakikinig po kami ng salita po ng Diyos, pwede pa rin kami mahulog sa impyerno? Absolutely. So you're saying na kahit na umattend ako na kada linggo, I can still go to hell? Absolutely. Kahit ang mga ngaral na kagaya ko, pwede ako mahulog sa impyerno kung hindi ko tatanggapin ngayon din si Jesus. When Jesus says, whoever believes on me will never die, do you know what that means? It means that you will spend all of eternity with God. But what's going to happen to those who die pero hindi tinanggap si Kristo? Oh, they will live forever. Meron din po sila eternity, pero hindi eternity with God, but eternity separated from the goodness and grace of God. Kagabi, pinag-usapan po namin mga kalalakihan, ano po ba ang impyerno sa Biblia? Ito po ang itinuturo ng salita ng Diyos. Kapag namatay si Joshua, na hindi nagsisi, hindi tinanggap si Kristo, saan pupunta ang aking kaluluwa? Hindi sa purgatorio. Wala yun sa Biblia. Hindi ako maglalakbay diwa. Ang sabi ng Biblia, if I die without Jesus, I am going to a place called Hades. Or kung slang tayo, Hades. Hades. Ang Hades, mga kapatid, yan ang temporal punishment hanggat hindi pa dumarating yung final punishment. Hades. Now, I want you to think about this. If you can, imagine this. The first person in human history, I don't know who it is, that went to hell. Sabihin na po natin 4,000, 5,000 years ago, I don't know. Sabihin na po natin the very first person that went to Hades, nandiyan pa rin po siya. Pinaparusahan po siya as we speak. Pero hindi pa ho yun yung final parusa at galit ng Diyos. Kasi sa kabilang buhay, walang oras eh. On this side of life, it could be 5,000 years. Pero there, it seems as if it hasn't even started. It feels like eternity. At pinaparusahan po siya ng galit ng Diyos. Well, if that is only the temporal ground, then ano yung binabagit na Biblia? Final judgment. Yung sinasabi po sa Revelation 20, yung lawang apoy. Magkakaroon po ng final judgment one day, mga kapatid. Ang mga Kristiyano ay hahatulan. Ang mga hindi mananampalataya ay hahatulan. Each and every one of us ay mananagot sa Diyos.
The Christian will be judged on how you are faithful to Christ's mission. Yung responsibilidad mo bilang Kristiyano, mananagot ka doon. Yung responsibilidad po natin bilang mga magulang, bilang mga asawa, mananagot po tayo. Ang responsibilidad ko bilang mga ngaral, mananagot po ako sa araw ng paghuhukom. Pero ito ang magandang balita. Pagkatapos po ako managot sa Diyos, bagamat na binasa ng Diyos ang aking mga nagawa, the final verdict will be, Joshua, not guilty. Why? Because you are in my Son, Jesus Christ. But the same cannot be said about unbelievers when they stand before Him on that day. Ang gagawin po ng Diyos, bubuksan po niya ang mga aklat. Babasahin po niya ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Every lie that you told. Lahat ng ginawa po natin sa lihim o lantad man, ibubulgar ng Diyos po yan sa araw ng paghuhukom. Lahat ng mga itinago po natin, lahat ng mga nasa lihim. Sabi nga po ni Kristo that the things that you put in darkness will be made manifest in the light. What happens next? Babasahin niya ang lahat. Yun ang nakalagay sa Biblia eh. Can you imagine? Joshua, on November 10, 2005, this is what you did. Joshua, on July 15, 2023, this is what you did. Ang lahat ng bagay na akala natin maitatago, mailalantad po sa araw na iyon. And after God reads to the unbeliever all that they have done, sasabihin po ng Diyos, into the lake of fire you shall go. At mangangatwiran pa ang mga tao sa araw na iyon, sasabihin nila, Lord, marami akong ginawang kabutihan, di mo ba naalala yun? Lord, uma-attend ako sa church, hindi mo ba naalala yun? Lord, marami akong ginawa sa ministeryo, hindi mo ba naalala yun? Notice kung ano po yung ginagamit po nila ng paraan para maligtas. Ang sariling performance. Pero ang sasabihin po ni Kristo on that day, hindi kita kilala. Wala tayong relasyon. Doon ka sa lawang apoy. And the Bible says when God throws these people into that final destination, biro mo, kukunin niya ang mga tao sa Hades, and then ihahagis niya na ho doon sa huling lugar, the final destination, ang lawang apoy. Doon papasok si Satanas, doon papasok ang mga demonyo. Lahat ng mga fallen angels, doon din ihahagis. Maging ang Antikristo at ang huwad na propeta, doon din ihahagis. At ito pa ang masakit, mga kapatid. Yung mga minamahal po natin sa buhay na hindi nagsisi. Mga kaibigan natin na hindi nagsisi. Mga asawa natin na hindi nagsisi. Mga anak natin na hindi nagsisi. Doon ihahagis kung hindi nila tatanggapin si Kristo. Kaya nung sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Kung ikaw ay sasampalataya lamang sa akin, kahit kailan hindi ka mamamatay, hindi ka mahihiwalay sa Diyos. Makakapiling mo na ako. Pero what makes Jesus a greater bread than the bread of the Old Testament? Noong nagpaulan ang Panginoon ng tinapay mula sa langit, para lamang po ito sa mga Israelita. But notice what Jesus says, the bread I give, which is my flesh, is for the world. Na hindi lamang limitado sa mga Hudyo. Ito po ay para sa lahat. At kung tatanggapin ng sino man makikinig nitong hapon na ito, mga kapatid, kababayan, makapiling mo ang Diyos balang araw. Because ang pangako ng Diyos to everyone who believes and repents of their sins, I will give you this day eternal life. Ano po ba ang kasalanan mo? Today, if you will believe on Christ, He will remove the guilt, the shame, the condemnation, every sin you've ever committed, past, present, and future. Aalisin ng Diyos po yan. Because He is the true bread.
And when you stand before a holy God, hindi ka natatayo as guilty, kundi not condemned, not guilty. Why? Because tinanggap mo si Jesus. Kukunti man lang ang ating kaalaman sa Biblia. Pero kapag tinanggap mo si Jesus, you're going in. Maari sa tingin mo, wala ka masyado nagagawa sa ministeryo. Pero mahal mo ang Diyos. At sinisikap mo gawin ang nararapat. Papasok ka dahil ikaw ay na kay Kristo. Maari baguhan ka lang sa pananampalataya, pero kapag tinanggap mo si Kristo, makapiling mo ang Diyos. Kaya may isang kanta, mga kapatid, na napakaluma na, pero tuwing napapakinggan ko siya at inaawit ko, naiiyak ko eh. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in. Sino ang papasok sa langit? Yung mga nagsisi at tumanggap kay Kristo. Maraming tao maaari ngayon ay natatakot na isuko ang kanilang buhay sa Diyos. Dahil iniisip natin, Pastor, if I accept Christ, what if I keep falling? What if I keep sinning? Kaibigan, accepting Jesus does not mean that you're going to be perfect. Jesus knows you're going to sin. Jesus knows you're going to fall. Jesus knows you will not be perfect. Pero kung ikaw ay titingin lamang sa Kanya at dedepende lamang sa Kanya, tutulungan ka ng Diyos. Kaya mali yung pananaw, lalapit na lang ako kay Kristo kapag naayos ko na ang sarili ko. Mali! Hindi mo maaayos ang sarili mo hanggat wala si Kristo sa atin. You need Christ. So what I want to leave this afternoon po sa ating mga kapatid is that the true bread that you seek for is not found in the world, but it's found in Jesus. Nagugutom ka ba? Si Kristo ang solusyon. Nauuhaw ka ba? Jesus is the living water. Kailangan mo ba ng kapayapaan? Jesus is the Prince of Peace. You need victory over sin? Siya ang ating tagapagtanggol. You need someone to lead you and guide you? Siya ang mabuting pastol. You want to serve the King? Siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kailangan mo ba ng bagong buhay? Siya ang pasimula ng new creation. Kailangan mo ba ng kapatawaran? Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng buong mundo. Everything that you need is found in Jesus. As we pray,